Kamusta pong muli mga katambay? Si Katambay Manong po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin itong isang balita po na nakakalungkot po. Dahil dito po sa pinahayag po ni dating Secretary po Sal Panelo, talagang natutuklasan po nila na sa lahat po, ito po ang pinaka-worst at pinakamalaking korupsyon daw sa ating bansa, di umano mga katambay. Painggan po natin mga katambay. At komentuhan po natin. Sabi niya, I've never seen such corruption. Kahit na pagsama-sama pa yung mga panguluhan ng mga nananalig corruption, walang sinabi. Sobrang-sobra na. Kailangan, sabi niya, gumawa kayo ng pamamaraan na yan ay mailantan. O inilalantad na natin, but I cannot mention the name. Dapat yung sa ombudsman, halimbawa, yung mga taong talagang naniniwala na ang pera ng taong bayan ay hindi po dapat nawaldasin ng mga taong nasa kapangyarihan. Okay lang yun kung pera nila yun at nakuha nila sa mabuting pamamaraan. Marami namang ganong mga mayayaman. Pero itong mga naririnig natin. At saka nilalanan yung broker at sinabi niya, I'm fronting for this person. Yan po mga tambay, ang pahayag po ng dating secretary po na si Attorney Panelo. Nakakalungkot lang po kung ito po may katotohanan at makatotohanan. Sa nakikita po ni Kamanong, mahirap din po ipahayag sa panahon po ngayon. Dahil lalo po sa ngayon po, kontrolado po lahat ng administrasyon. Dahil sila po nag-appoint ng lahat po, di ba, halos sa sangay ng gobyerno, pati po sa ombudsman na sinasabi, sa DOJ, sa NBI, sino po mag-iimbestiga? Attorney Sal Panelo sa panahon ngayon. At nakikita din po natin, di umano ang nangyayari po sa mga nagiging oposisyon po at nagkakaroon po ng nagpapahayag po na nakikita nilang problema sa ating bansa. Nagkakaproblema po di umano, di po ba? Nakita niyo naman po, kinukumbida pa sa Kamara pagka merong mga bumabanat po sa administrasyon po natin ngayon, di ba? Dahil meron na po tayong pattern kung ano po nangyari. Ano po nangyari dito po sa isang istasyon na binubulgar po ang mga anomalya, korupsyon ng ating bansa, di ba? Ang SMNI, kung saan po yata doon din kayo nagpapahayag, Mr. Attorney Sal Panelo, di ba? Nawalan po kayo ng prangkisa o matatanggal ang prangkisa nyo, di umano. At nagkaroon po ng problema rin po ang isa sa may-ari po ng istasyon ng SMNI, ang Pastor Kibuloy. Ngayon po wanted na po yata, mga tambay. Kaya sino po ang maglalakas loob, Mr. Attorney Sal Panelo, na ibunyag po ang korupsyon sa ating bansa na pinaka-worst at pinakamalaking korupsyon na nagaganap ngayon sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Di ba? Dahil sino maglalakas loob? Yung mga secretary na sinasabi po natin, at iimbestigahan ng DOJ, ng NBI, ang malaking korupsyon, ang ombudsman, hahabuli, ang COA, ang i-audit, mga tambay. Malabo po. Malabong mangyari. Malabo pa sa sabaw ng pusit, sabi ng mga matatanda, mga katambay. Kasi yan po ang realidad Real talk, di ba? Real talk. Gumagana po ang pera ng ating bayan ngayon. Gamit na gamit po sa administrasyon na ito ang pera ni Juan de la Cruz. Mga tambay. Nakikita po natin, di ba? Dahil malaki po ang natuklasan, di umano, di ba? Kasi mismo ang Pangulong Duterte nagulantang at nagulat doon sa natuklasan ni Sasot Rogandos, na lagi kong binabalik sa aking vlog, yung natuklasan ni Sasot, ni Miss Sasot, na korupsyon na naging legal na, yung sinasabing dokumentado po yun na pinakita po sa taong bayan at hindi po nila sinagot yun at hindi nila dinimanda si Sasot po doon sa natuklasan niya pong naging legal korupsyon na po ng Kamara at Senado sa napakamahabang panahon, mga katambay, na hindi sila pwedeng i-audit ng COA, mga katambay. Pirma lang
nawaldas na, excuse me, sorry po, hindi pala waldas, natapos na, ubus na ang pondo sa loob ng isang taon na nakukuha nila katulad ng mga extraordinary at sinasabi ni SAS at ganoon din po ang pinakamalaki nilang mga confidential fund at travel fund na naging problema ng SMNI. At meron pang dalawang anchor doon na talagang nagtatanong lang kung talagang totoo ba na ganong kalaki ang travel fund ng speaker. Ayun po, nakulong po sa kamera, mga katambay. Ganun po ngayon. Katindi po ang ang balik sa mga tumutuligsa at talagang yung korupsyon nilalatag mo o pinaalam mo sa taong bayan. Nagkakaproblema po mismo. Pinakamahalos istasyon na sinasabing nagpa-function sa ating bansa. Na walang problema ang kanilang prangkisa. Walang problema. Nakapagbabayad ng maayos. Pero, dahil lang doon na batikusin mo ang gobyerno ngayon at ipakita mo ang problema ng bansa, lalo sa hindi nawawala na mga sinasabing NPA di umano, makakaliwang grupo, terorista. Sinasabi ngayon di umano, napakarami daw terorista o, sumusuporta sa makakaliwang grupo sa Senado at sa Kamara. Kaya nagka-problema rin ang Kibuloy, mga katambay. At wanted pa ngayon. Nakakalungkot lang. Kaya, kung ito pong pinahayag ni Sal o attorney, siya po, ang payo lang ni Kamanong, siyempre, bilang kinukomentuhan po natin. Kayo po, Mr. Attorney, kayo po ang talagang una sa lahat na makaagawa po ng paraan dahil lalo po ang batas na pinag-usapan. Kayo po, umpisahan nyo po yung sinasabi po nyo na mga sinasabi nyo pinakamalaking korupsyon, pwede po nyo umpisahan dahil kayo po isang abogado. Kaya nyo pong mangalap na mga matitindi na ebidensya na po pwede nyo po ilatag sa ombudsman, di ba? Dahil susuportahan naman po kayo ng taong bayan. Ito po, katulad po ni Katambay Manong, susuporta po sa inyo si Katambay Manong, mga attorney. Pagka yan po ginawa nyo po na aksyonan yung mga natutuklasan po ninyo na pinakamalaking korupsyon sa ating bansa na niwawaldas di umano na ayon po sa inyo, na niwawaldas po ang pera ng bayan na kung saan-saan napupunta. Umpisahan nyo na po, attorney, na mangalap na po kayo ng mga ebidensya, mga witnesses na talagang tatayo po sa korte at lalo sa sandigang bayan ang inyo pong paratang sa ating gobyerno. Di po ba? Dahil hindi po kayo pangkaraniwang tao, attorney. Kayo po may kapangyarihan din at meron po kayong mga kakilala at nandiyan din po siyempre ang power po ng mga sinasabing mga Duterte, di po ba? Dahil hindi naman legit sa ating kaalaman na isa rin po kayong naging sekretary ni dating Pangulong Duterte at galit na galit sa korupsyon ng dating Pangulong Duterte, di po ba? Kaya nga hinahamon ng ating Pangulo yung sinasabi niya rotten, worst konstitusyon sa ating bansa sa mahabang panahon, ang Kamara at Senado. Di ba? Kung yan po ipupush nyo at isama nyo na po si Attorney Roque na isa ding napakagaling na abogado at si Attorney Glenn Chong, di ba? Yung mga magagaling natin abogado at marami pa tayong magagaling na abogado. Magsama-sama po kayo. Advice lang po at komento ni Kamanong. Magsama-sama po kayo, Attorney Sal, at ipush nyo po yung sinasabi nyong napakalaking korupsyon sa ating bansa. Talaga pong hahangaan po at talagang ang mga Pilipino magiging napaka-saya talagang yung pagiging Pilipino po sa inyo po magiging bayani po kayo ng ating bayan, Mr. Attorney Sal Panelo. Pagka yan po ginawa nyo. Kasi po, hindi po pwedeng ang gawin lang po natin, katulad ni Kamanong, na hindi naman isang abogado, na lagi lang natin sasabihin sa media na ganito ang korupsyon sa ating bansa. Pero wala naman tayong ginagawang aksyon. Ito po mananatiling isang marites lang din po, mga katamay, di ba? Real talk po. Magiging isang marites lang po ito na haka-haka, di umano, di ba? Pero kung ipupus po ng isang magaling na abogado, katulad ni Attorney Sal Panelo, yung kanyang mga natutuklasan sa ating gobyerno, isama na nga si Attorney Harry Roque at tiyak naman na nasa likuran natin ang dating Pangulong Duterte dahil nga sa korupsyon, di ba? Kaya
ito po ang komento ni Kamanong at advice din ni Kamanong bilang Pilipino. Sana po, attorney, sa lalong madaling panahon, habang kayo po'y malakas at may buhay pa, na po pwede nyo pong gawin ang kabutihan sa ating bansa, wag na po kayong magdalawang isip. At yung sinasabing tapang, gamitan nyo po ng tapang din at talino dahil kayo po maalam sa batas. Alam naman po namin na pagdating po sa panggigipit ay hindi po kakayanin na kayo po gipitin dahil alam nyo po ang pasikot-sikot ng batas. Kayo po ni Attorney Harry Roque, di po ba? At napakarami pang abogado na mga kaibigan nyo po, mga kakilala, mga kabrad na tinatawag, di po ba? Mga kabats, di ba? Tutulong po sa inyo yan dahil korupsyon po ng gobyerno at pera ng taong bayan na talagang ipinaglalaban po ninyo. Di po ba? Kayo po mga katambay, yung komento ni Kamanong, di po ba? Medyo lagyan nyo po nga ng comment kung mali ang komento ni Kamanong dito sa advice kay Atty. Panelo dahil malaking tulong po sa gobyerno natin ito di po ba? Na merong natutuklasan ng magaling na abogado natin katulad ni Sal Panelo, na pinakamalaking korupsyon. Pagka ganyan po, kung ako, si Sal Panelo, isang magaling na abogado, mismo ako pupunta sa korte ng Supreme Court at maghahanap ako ng matitibay na ebidensya at talagang ipupus ko yan. Di ba? Dahil nga nakita nyo naman po yung mga panahon po ni Pangulong Pinoy, di ba? Napakarami rin po kinakasuhan. Nung tumakbo po si Pangulong Marcos, punta sa Supreme Court. Apila ng apila. Di ba? Sampa ng kaso para lang ang Pangulong Marcos ma-disqualified. Di ba? Noong mga panahon na tumatakbo. Ginagawa po nila yan ng mga dilawan, di umano, at ng mga pink. Di ba? Dapat kung totoo, na inuulit nga lagi ni Manong, kung totoo po, ni Kamanong inuulit, kung totoo po yung sinasabi niyo po, i-push niyo po yan, i-push. Susuporta po kami na taong bayan dahil ayaw namin ng ganyang korupsyon na sana'y binibigay at tinutulong sa ating bansa na mas maraming makikinabang. Hindi ilan-ilan lang. Di po mga katambay? Ito po si Katambay Manong, ang komento po dito po sa sinasabi ni Atty. Sal Panelo na worst at pinakamalaking korupsyon ngayon sa ating bansa. Muli po si Katambay Manong po, nagpapasalamat po mga katambay. Thank you po sa nakagusto po ng ating napakaliit na channel. Sinasabi ko nga po sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. At muli po, nag-iiwan po palagi, tis-tis lang tayo mga katambay. Makakabangon pang muli ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.